Magandang umaga po mga kabarangay. August 17 na po ngayon at araw po ng Lunes, gadap na alas 6:35 po ng umaga. So, marami pa rin po yung nababahala at nalilito kung ano na po ba talaga ang sitwasyon ng barangay at SK election. Mga kabarangay, yung iba po na napapanood po ninyong mga clippings, mga videos na nagsasabing postpone na o ipopostpone po ang barangay at SK election. Yan po ay mga luma na yan. Lalo na po yung video ng ating Pangulong Marcos. Yan po ay nakuha o kinuha noong panahon po na pinag-uusapan ang pagpopostpone po ng BSKE noong December 1, 2025. Hindi po ngayon. Wala pa pong pahayag ang Pangulo, mga kabarangay, kung ano ang kanyang posisyon para po dito sa usaping postponement na naman ng barangay at SK election. Dahil hanggang sa ngayon nga po ay siyempre naghihintay din yung Kongreso ng kanyang order. Yes po, ng kanyang kautusan. Dahil kapag nag-utos po ang Pangulo ay maaari nga pong mapabilis nila yung pagpapasa po ng batas para ma-postpone nga po ang barangay at SK election. Yan po ang katotohanan. Narinig naman po natin, napanood itong si Congressman Adjong excuse me po, na sinasabi po niyang pinag-aaralan o pag-aaralan po nila yung mga legal na aksyon na pwede po nilang magawa para ma-reset, ma-fix o maiusog siguro ang schedule nito. At sinasabi naman po niya na hindi dapat daw malabag o hindi dapat na maging conflict doon po sa Makalintal ruling. Ibig pong sabihin niya na talagang pinag-iisipan, pinag-aaralan po nila na hindi po madideklara siyempre na unconstitutional yung kanilang gagawin. Ano man po ito, mga kabarangay. At para po sa kabatiran po ng lahat, ang barangay at SK election po ay nananatili na nakatakda sa November 2, 2026. Dahil hanggang sa kasalukuyan po, mga kabarangay, ay wala pa ring bagong batas na pumipigil at humahalili po dito. Kaya po sa mga aspirante, lalong-lalo na po yung mga nagtatanong sa format po ng sworn statement on conflict of interest, makikita naman po sa aking post at pwede pong kopyahin yan para i-rewrite na lamang po ninyo. At yan po ay dapat na ipanotaryo po ninyo. So muli po ay antabayanan po natin yung maaaring maging kaganapan pa, mga kabarangay. Yung tanong na pwede pa bang ma-postpone ito? Dahil nga po may ginagawa, pinag-aaralan at baka may isulong na postponement na naman, ay maaari po na may chance pa rin na ma-postpone ang barangay at SK election. Matutuloy ba ito? Pwede rin po. Pwede rin pong matuloy dahil may nakatakda na nga po na batas, ang RA 12232. At pwede rin po na mangyari yung ibang mga haka-haka o kahilingan na rin po ng ilang mga mamamayan, kagaya po ng halimbawang dapat ituloy na ang barangay at SK election at pwedeng isabatas yung pagpapalawig ng kanilang termino. Halimbawa, mula 4 na taon ay pwedeng gawing 5 taon pero tuloy ang halalan. At pwede rin po, mga kabarangay, yung sinasabi po na pinag-aaralan nitong si Kong Adjong na Congressman Adjong na kino-consider daw po nila na maaaring baka after na po, yes po, matapos na daw ang local at national election. Bagamat hindi niya po diretang sinabi o diretsuhan na sinabi na 2029 ito. So, yan po, mga kabarangay, ang mga posible at maaari pong mangyari sa usaping ito ng barangay at SK election. Pero lagi pong tatandaan, wala pa ring bagong batas, kaya ang barangay at SK election po ay nakatakda sa November 2, 2026.
At sa mga aspirante, ang masasabi ko lamang, huwag kayong titigil sa paghahanda dahil mas lamang na matutuloy na ito sa November 2, 2026. Real Talks based on facts.